Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Congressman Abante na ayaw daw niyang maging presidente sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Okay, gusto ko lang i-advertise na meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Kaya dito kayo mag-text o tawag 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Okay, hindi ako nagnenegosyo ng dark chocolate. Tinutulungan ko lang yung farmer para maibenta ang kanyang produkto. Plus ako, personal na bumibili ako sa kanya at napakasarap, napakasustansya. Pure, organic, tablia po ito. Okay, dito may post si Optic Politics 3 hours ago. Sabi niya dito, ayaw daw ni Abante si BP Sara, kayo na ang bahala. So ito yung exact word ni Representative Benny Abante. I don't think she is. I don't want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Anyway, karapatan yan opinion yan, perspective yan ni Congressman Benny Abante. Then, respeto natin siya. Kaya lang, magbigay tayo ng comment. Kung ayaw niyang maging presidente si BP Sara, i-relate natin ito sa nakabinbin na impeachment complaint laban kay BP Sara. Si Congressman Abante ang unang nagsalita na sabi niya may mga nakausap na siyang kongresista, house leaders, at hindi na nila pag-uusapan tungkol sa impeachment hanggat hindi matatapos ang eleksyon. At tunay nga, after yung Iglesia ni Cristo rally, biglang tumahimik ang tungkol sa impeachment ni BP Sara. Ibig sabihin, eksakto yung pahayag ni Congressman Abante na hindi na nila pag-uusapan. So, tahimik, ceasefire tungkol sa impeachment hanggat hindi matapos ang eleksyon. So, bakit kaya na nung una atat na atat sila sa impeachment, ngayon biglang tumahimik? Ang observation ng karamihan is ang ating mga re-electionist na mga local officials, ayaw nilang malagay sa alanganin ang kanilang re-election kasi gusto nilang tumugon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang tumugon sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Yan. Kailang hanggang hindi matapos ang eleksyon. Para ang Iglesia ni Cristo maging happy at open ang everybody, walang risk na pwede silang itsapwera ng Iglesia ni Cristo sa kanilang endorsement. Yon. So, ang ating mga mambabatas, playing safe. Huwag niyong salungatin ang agos. Kasi if you swim, lalangoy ka, kukontray mo ang agos, talagang walang mangyayari sa'yo. So, just go with the flow. Yan. But after the election, yan ang malaking tanong. Ano sa tingin nyo? After election, yan. Ang iglesia, nag-endorse na Mag-endorse talaga ang iglesia. Example, na-endorse ng Iglesia ni Cristo si Congressman Benny Abante at granting, nanalo siya. So after May 2025 election at nanalo si Congressman Abante, ano sa tingin nyo? Ang complaint nandyan pa rin sa Kamara. Ano ang gagawin ng mga kongresista na nanalo sa eleksyon? May posibilidad ba na bubuhayin na nila ang impeachment complaint at isusulong na, i-endorse na sa Senado? Comment kayo. Kung ako ang inyong tatanungin, yes.
para hindi maging presidente si VP Sara sa 2028, dapat, kung ako ang kongresista, dapat kong isulong. Kung ako yung kongresista na ayaw kong magpresidente si VP Sara sa 2028, I will move heaven and earth para matuloy ang kanyang impeachment. So, let's watch out after May 2025 election. Iinit na naman ang issue tungkol sa impeachment ni VP Sara. So, sabi ni Optic Politics, tayo na daw ang bala. Okay, so, pag matuloy ang impeachment after election, depende na yan sa mananalong senador. Kung maraming mananalong senador na kakampi ng powers that be, most likely matatanggal si VP Sara as Vice President. Yan ang tingin ko. Kaya very critical, very crucial ang May 2025 election. Sa Kongreso, lumalabas yan. Walang kalaban si Congressman Romualdez sa 1st District So mananalo siya. So most likely siya pa rin ang Speaker of the House. Kaya madaling after election sa Mayo, madali nang makakuha ng 103 signatures para i-endorse ang impeachment complaint ni VP Sara. Kaya sa mga senador ulit ang labanan, kung maraming manalong senador na pabor sa administration o kakampi ng administrasyon, nako, mai-impeach si VP Sara. Kaya sa mga nagmamahal sa mga Duterte, na the ball is in your hands. Kung gusto ninyo na magpresidente si VP Sara, dapat may mananalong senador at least 9. Kailangan ni VP Sara ng 9 senators next Congress para maligtas siya sa impeachment. Pag nakaligtas siya sa impeachment, yan na. Patay kayong bata kayo. Dahil sa nakikita ko ngayon, walang makakatalo kay VP Sara sa 2028. Basta maliligtasan niya, maa-acquit siya sa impeachment complaint na iaakyat sa Senado laban sa kanya. Okay, so yun po. Nasa taong bayan ang pagpapasya. Okay, again, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Yung income natin sa inyong panonood is itinutulong natin sa mga nangangailangan kapuspalad na Talandig tribe sa Bukidnon. Nagpapatayo tayo ngayon, tumutulong tayo sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Nagbibigay tayo ng yero, 10 yero, 10 perasong yero, 10 feet ang kataas at 10 kilong assorted nails ang ibinibigay sa kanila para ma-repair ang kanilang mga sira-sirang bahay, tumutulong bubong, at yung iba naman makakapagpatayo ng sariling bahay. Salamat sa inyong tulong. Panoorin ang video na ito. So, mayong adlaw. So, mo ni ang balay ni Jmar Kapitan. So, mo ni ang asawa. Tanaw na to ang kano. So, mo ni sila ang gipanghatagan sa mga bagong sin. Sila ang pantabangan din So, mo ni ang ilang kaimtang din sa sulod. So, mo ni ang mga atop nila. Mga buslot na gyud. Gipang tapak-tapakan na lang, parang dili gyud mo tulo ang tubig. So asa man ang mga bag-o nga sin nataod na? So mao na din ni ang mga sin nga nataod nga mga bag-o. So diri sa sulod. Okay. So managid niya ang ilang bag-o nga mga atop. So wala na tulo no. Wala na tulo. Ang konra. Panikamutan. Plastar na gid ninyo, dili na mo Magubaya. dili na mabasa ang inyong kandire. Inyong mga ano? Sada naman. So unsa may mong ika-istorya Ay magpasalamat.
na moy na bag-o na inyong atop ninyo, hataga na mo og yero, na bag-o na inyong mga kuan, nawala na to mga buslot, so unsa man imong mga istoryan? Ay magpasalamat sa Ginoo nga na moabot nga gasa sa kuan. Nga panahon nga nabang na 2025 na 2025 na karon na ay nag-abot nga nagtabang Mm. So unsa pagyud? ay mag kuan kanang daghan salamat gyud sa nagtabang sa amoa. So pasalamati ang YouTube channel nga Ay sila ang nagahinong nagakuan ano natabangan. ay magpasalamat sad mi ni sir nga mo'y nagtabang sa amoa. Sa YouTube. Ah, Sa YouTube pod na nakita ang inyong mga video ay para isa pud sa nakatabang sa inyo Oh. So di na mo matuluan dili na. kay G-Mars nga kapitan. G-Mars no? Gmar. G-Mar kapitan. So tanaw na to ang gawas mo ni ang makita sa layo. So nanay kabaguhan ay nabalhin. So di na pareha sa una nga nagatulo pa. Dagan buslot. So nabalhin na gyud. Oh. Naghanang nabago. Ay nagato pag kitchen dinari ka di. Hakan. Ako swati.